So, kahapon, nag-learning group po kami sa bahay. So, nung nagsisimula pa lamang po kami, so, ang question ko is, kamusta ka buong linggo? Kamusta ka nung mga nakaraang Lunes, Martes, Wednesday hanggang Sabado? So, sabi ko, kamusta ka at ano yung situation na pinagdaanan mo at ano yung tinuro sa'yo ni Lord? So, tinanong ko yon, is it because tinuturoon namin, kahit kami nagtuturo, yung intimacy ba sa Panginoon na kahit anong nangyayari, masaya, malungkot, parang walang nararamdaman, ang lagi nating unang tinatawag ay si Lord. Amen po ba? Yan. Wait lang po. So, nung nakaraang linggo, ang nag-speak ay si Kuya Cesar. Ano pong tinuro ni Kuya Cesar nung nakaraang linggo, yung title? Ayun. So, di ba, tinapik doon ni, insured to be assured ba? Tama. So, tinapik doon about the salvation, yung ginawa ni Jesus Christ doon sa cross ng Kalbaryo. So, ngayong umaga, ang pag-uusapan po natin ay, ilan po, paano ba ito? Hindi ako techie. Yan. Being led by the Holy Spirit through the seasons of wilderness. So, ang text po natin ay makahanap po natin sa Matthew chapter 4, verse 1 to 11. So, etong Matthew na po itong 4, dati nung ako po ay first year high school, so ngayon grade 7, ito po yung naging favorite ko, yung Matthew 4:4. So, ang una ko pong memory verses ay Matthew 4:4, yung man shall not live by bread alone, but in every word that proceed from the mouth of God. So, mababasa po natin siya dito sa Matthew chapter 4, verse 1 to 11. So, sabay-sabay po nating basahin the temptation of Jesus. Sige po, 1, 2, 3, basa! Wait, ulit lang po, hindi po tayo sabay-sabay Hindi po tayo nagkakasundo. 1, 2, 3, go! Then Jesus was led up by the Spirit but he answered, "It is written." Verse 5. Sige po, sabay-sabay po tayong yumuko at manalangin. Aming Ama na nasa langit, maraming salamat po for this moment, Lord. I know that you are here. You are in the midst of God. I pray, Lord God, na ang puso ng mga kabataan sa oras na to, Lord, gawin niyo pong mataba po, puso po ang aming lupa, ang aming puso, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, lahat ng mga salita mo, Lord God. I-plant niyo po ito, Lord God. Hide it in our hearts, Lord God. And I know, Lord God, eventually that these words that has been planted in our hearts, Panginoon, ito po ay tutubo, lalago at magbubunga.
Maraming salamat po, Panginoon, ang iyong lingkod. Itago niyo po ako sa iyong banal na likuran. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong labi ay aking maging labi. And let the words, Lord God, uttered in my mouth, Lord God, be inspired by your Holy Spirit, Lord God. Take over everything, Lord. This is our sincere prayer. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen and Amen. So, ayan. Intro muna tayo. Sabi dito, who is the Holy Spirit? So, noong mga nakaraang linggo, ito po ay na-topic na ni Kuya JR po. So, papasadahan po natin siya muli. Sabi dito, Holy Spirit is God, the third person of the Trinity who lives in and works through those who belong to Christ. So, sabi po dito, makinig po tayo, Holy Spirit is God, the third person of the Trinity. Ibig sabihin, hindi po siya third, hindi ibig sabihin siya yung pinakang list na, parang pinakang ilalim, siya yung parang hindi powerful, ganon. Hindi po. Si Holy Spirit po is the same with God the Father and God the Son. So naalala ko po noon, ako po ay nag-take ng e-course dun sa kay David Hernandez that time kasi libre pa eh. Inano ko yung kay Sen, sabi ngayon may bayad na. So, mapalad po tayo kasi na-take ko siya for free. Sabi po doon, so si God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit is distinct to each other. Magkaiba sila, pero iisa sila. But they are equally divine. Sabi doon, God the Father, God the Son, iisa sila, pero magkaiba sila. God the Son and God the Holy Spirit, iisa sila, magkaiba sila. God the Holy Spirit and God the Father, isa sila, magkaiba sila. Parang, paano yun, di ba? So, alam niyo po ba kung bakit? Kasi po, tayo po ay tao lamang na meron po tayong limitadong isipan. Pero the moment na, kasi si Lord kasi, Diyos siya. Siya po ay unlimited, di ba? Sabi nga dun sa philosophy, nung ako po ay nag-aaral, sabi dun, siya po daw ay omnipotent. Omniscient and omnipresent. Sabi doon, He is all-powerful. Lahat po ay kaya niyang gawin. Sabi nga sa Jeremiah, walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. So siya po ay omniscient. Omniscient, ibig sabihin, lahat alam niya. Walang bagay na hindi niya alam. So, kahapon, naalala ko po nung nag-share po ako dun sa learning group, paglalapit po ako kay Lord, tapang. Kasi alam naman niya lahat di ba? Magtatago pa ba tayo, di ba? So, all-knowing and He is everywhere present. Siya po ay nasa lahat ng dako at kasama po natin siya at ang Diyos ay nasa puso po natin at nasa buhay po natin. So, mas lalo po nating maunawaan si Lord kapag kasama na natin siya. So, pero, He is revealing revealing yung sarili niya through His Word. Kaya nga, di ba sabi dun sa book of Jeremiah, if you will seek me, you will find me, if you will seek me with all your heart. So sabi dito, who lives in and work through those who belong to Christ. Sabi dito, the Holy Spirit transform us from within. Tinatransform niya po tayo from the inside. Sabi dito, yung heart, dati po, tayo po ay sobrang resistant natin sa Panginoon. Tayo po ay sumusuway sa Kanya. Pero, the Holy Spirit is transforming us. Sabi nga sa Ezekiel, tayo po ay binigyan niya po ng panibagong puso. So, mind. So, ibig sabihin, binabago ng Panginoon po yung perspective natin sa buhay. Binabago niya kung paano natin makita ang bagay, ang mga tao, ang mga sitwasyon. So, in order for us to be transformed by the Holy Spirit, let us claim the word, Romans 12:2. Memory verses. Sabi po dan, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what is good and pleasing to Him, His good and perfect will. So, yung mga desire natin. So, dati, nung wala pa tayong, hindi pa tayo, di ba si Holy Spirit, tayo po ay nagkaroon po ng Holy Spirit nung moment na tayo po ay naniwala sa Panginoon, nung tinanggap natin ng Panginoon, di ba? We believe in Him. So nagkaroon po tayo ng Holy Spirit. Yung desire natin, na bago na po. So dati, tayo po, ano pa yung dati nating nature? Di ba, ang gusto natin, kasalanan kagad, di ba? Parang wala tayong habas gumawa ng kasalanan. Amen po ba? Wala nang sumasagot
Natatawa ako. So, yung discern niya, binago niya. From the moment na meron tayong Holy Spirit, di ba? Sabi nga dun sa Galatians 5:16, di ba? Sabi dun, walk in spirit and you shall not fulfill the lusts of the flesh. So, gawin natin, walk in spirit and even our character. So, nung moment na po tayo ay nagkaroon ng Holy Spirit from the inside, yung character po natin nababago. Dati po, bugnutin si Jamaica. Dati po, iba yung character natin. Pero day by day, week by week, month by month, year by year, is it because of the Holy Spirit, binabago niya po yung character natin from the inside. So yun po. He works through believer to accomplish God's purpose in the world. So siya po ay nag-work po sa atin. Again, Philippians 2:13. Yun, di ba? Philippians 2:13. Sabi po ni Lord, for it is God who works on you. Sa akin din. For it is God who works on you to act, to will, in order to fulfill His good purpose. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, anong purpose sa'yo ni Lord sa'yo? All-purpose cream ka ba dati? Joke lang. Yan. Si Lord, si Holy Spirit, siya po ay nagwo-work po sa atin para mangyari po yung purpose niya po sa buhay natin. So sabi po dito, question, kapag ikaw ay nasa matinding sitwasyon, tingin po kayo sa akin, gusto mo ba agad na makaalis dito? O gusto mo muna matutunan ang gustong ituro ng Diyos habang naroroon ka? Di ba, minsan, kapag tayo po ay nasa mahirap na sitwasyon, parang gusto natin, i-escape natin, no? Takbuhan natin kaagad. No? Pero sabi nga, sa Panginoon, wala pong tapon. Lahat po ginagamit ng Lord. And God is refining us. So may itinuturo po sa atin, kahit sa mga tao na kahit pakiramdam natin, parang naalala ko kahapon si Sister, yung ba't kaya ito naging kagrupo ko to? Tapos hindi ko pa kasama yung mga kaibigan ko. So yun po ay may pagtuturo sa atin. Parang sa tingin natin, tayo yung tama, pero on that situation, tayo po yung tinuturuan. Mapabagay, mapatao, at mapasitwasyon. So ito po sabi dito, kapag nasa panahon ka ng uncertainties in life, uncertainties, ibig sabihin, tawag dito, walang katiyakan, sino ang sinusunod mo? Ang takot mo, ang emotion mo, o ang Holy Spirit? So sino po dito yung naligaw na? Tapos madilim pa, no? Tapos wala kang katiyakan. No? Di ba parang sa mga girls, no, parang nakakatakot, naku, baka maano ako dito, ganito ganyan, di ba? So, number 3, kapag tahimik ang Diyos at mahirap ang sitwasyon, magtitiwala ka pa rin ba sa Kanya? Amen. Di ba kasi minsan kapag parang rumble-rumble na, parang nananangan na tayo on our own strength, gagawin na natin siya na, ganito gagawin ko, ganito gagawin. Wherein, sabi nga sa Psalms 23, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. So all we gonna do is be still. And we know na si Lord kikilos po siya sa buhay natin. No? So sabi dito, being led by the Spirit means following God's directions instead of your own desires, emotions, or influence of the world. So di ba kapag sinabing following, di ba sabi, pinili mong lumakad kasama ang Diyos and be guided by Him. So, sino pong nakakaalala dun sa topic ko na faith-filled obedience yung kay Peter? Di ba? Sabi po ni Lord doon, come and follow me and I will make you a fishers of men. So, meron pong decision doon na mangyayari. It's either to follow Jesus or not. Ibig sabihin, pinili po natin na tayo po ay i-direct ng Lord. Tapos, wilderness season is a season of testing, waiting, uncertainty, loneliness, or hardship. So yung wilderness season po, kung saan tayo po ay hinuhubog po ng Panginoon. Kung saan tayo po ay tinuturuan ng Panginoon na tayo po ay magtiwala po sa Kanya. So ang wilderness season, ito po yung place where our faith is refined. Sabi nyo nga, refine. Alam niyo po yung asukal na puti. Anong itsura ng asukal na puti? Tapos,
Ano bang texture? Di ba pino siya? So, ganun din ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Ginagawa niya pong pino yung faith natin. So, whatever season you are in, lahat po yan walang tapon. Lahat po yan for a greater purpose. Yung purpose po na nilaan sa atin ng Panginoon. Dati ka bang all-purpose cream? Joke lang. Di ba? So, yun. Sabi dito, encouraging truth po kasi to this topic, when we are led by the Holy Spirit, even the wilderness season ay meron pong mga purpose. Lahat po yan. Sabi nga, ikaw po ay nasa perpektong panahon, ikaw po ay nasa perpektong lugar, sa perpektong pamilya, perpektong teachers. So yung mga kasama po natin, kailangan po natin sila. Kasi through that, tinuturuan po tayo ng Panginoon kahit sa mga difficult people. Di ba? Nakakapag-reflect tayo. Minsan, what's our attitude? Minsan, kapag po medyo yung mga, naalala ko, nasa office ako eh. Iba yung, alam mo yung nasanay ka sa bahay na parang very gentle, ganyan, di ba? Sa church. Pero pagka nasa corporate world ka na, parang iba yung mga ugali talaga eh. So, minsan, napapareflect ako, ano po yung attitude ko sa mga taong ito. Do, let's say, sabihin natin tama tayo, pero ano yung response natin minsan, di ba? So sabi dito, background. Sabi nyo nga, background. Yan. So, before Matthew chapter 4 verse 1 to 11, Jesus had just been baptized by John the Baptist. Mababasa po natin siya sa Matthew chapter 3 verse 13 to 17. Sabi po dito, at his baptism, sino pong nakakaalala ng kwento neto? Yan, di ba? Magbabasa na tayo ng Bible. Amen. Sabi po dito, the heavens open. Nung binaptize po si Jesus, yung kalangitan po nagbukas. The Holy Spirit descended like a dove. Bumaba siya na, si Holy Spirit, bumaba po siya na parang isang kalapate. Sabi po dito, the Father declared, this is my Son, with whom I am well pleased. So ito po ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. So sa Matthew chapter 3 verse 13 to 17, present po yung Trinity, di ba? Si God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So sabi po dito, immediately after this powerful moment, sabi nyo nga po, powerful moment, the Holy Spirit led Jesus into the wilderness to be tempted by the devil. Dati na nagbabasa ako ng mga nung bata pa ako, sabi, bakit kaya dilid ni Holy Spirit to be tempted? Di ba negative yun? Parang ganun yung nasa isip ko ng that time. Dati alam ko lang siya, ngayon naunawaan ko na paunti-unti. So, minsan di ba, katulad natin sa buhay po natin, no? So, after ng powerful encounter natin sa Diyos, di ba? Nung youth camp, di ba, masaya po tayo? Ay, hindi kayo masaya, ah. Excited na ba kayo sa youth camp natin? Excited na. Di ba, nung time na yon, di ba, may powerful encounter tayo sa Panginoon. No, amen, talon-talon, di ba? May iyakan pa, di ba? Ang sarap naman talaga umiyak sa Panginoon eh. So, after that, magkakaroon tayo ng, sabi ko nga, naalala ko, nung lagi kami nag-usap ni RJ, sabi niya, madami pa tayong tatahakin, madami pa tayong tutuklasin, at madami pa tayong aalamin, at magpapakilala si Lord through that situation, through His Word, di ba? So, ang faith po natin is a journey po. So, wag po tayong ma-surprise kapag dumadaan po tayo sa testing of faith. So, naalala ko po nun nung ako estudyante. Siguro third year college ako nun. So, may subject po kaming yung database management. So, basta programming siya. Ewan ko bakit siya may subject kaming gano'n. So, alam ko nun, finals na yon. Tapos, exam kami, di computer lab. Wala talaga ako. Nag-review naman ako. Di nga lang ako magaling sa computer. Alam niyo po nangyari, wala po akong na-submit. Hindi nag-run yung program na ginawa kong database. Tapos, nagulat ako, may grade ako. Tapos, parang hindi kaya ng puso ko na, ba't ako magka-grade? Wala naman akong ginawa. Wala naman. Alam ko sa sarili ko na zero talaga ako. Kinausap po talaga yung professor ko. Sabi ko, ma'am, wala po talaga akong gawa. Pero bakit po ako may grade? Kasi tinanggap ko na kasi mali talaga. Pero,
Ngumiti lang yung professor. Tapos yun, nakapasa ako. Mataas pa yung grade ko. Di ba? Minsan, kailangan natin na maging tapat kahit wala pong nakakakita. Amen. So, God uses those tests to strengthen our faith. So, kung paano na-overcame ni Jesus yung wilderness, so malalagpasan din po natin yung wilderness season natin. Through what? Through the Word of God and the Holy Spirit. Ayan. So, the Holy Spirit's leading in the wilderness season based on Matthew chapter 4 verse 1 to 11. So verse 1 sabi po dito, basahin nga po natin. Okay, sabi po dito, the Holy Spirit lead us into the wilderness for God's purpose. Sabi dito, then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. So, maalala man natin bakit nga ba siya nilid ng Holy Spirit. So, sabi dito, God allowed this season to, number 1, sabi po dito, confirm Jesus' obedience as the Son of God. So, kinonfirm po niya yung identity niya as the Son of God, not proving His power, kundi po sa perfect na pagsunod po sa kanyang Amang na nasa langit. So, number 2 po, sabi dito, show that Jesus would succeed where Israel had failed in the wilderness. Sino pong nakakaalam ng kwento dun sa Book of Exodus? Yung hinati po ni Moises yung dagat. Diba? So, actually, that time, alam niyo po yun, parang nagpadala na ng madaming miracle si Lord, no? Yung mga salot, yun, di ba? I mean, ikaw nga, ngayon makita mo nga, hinati yung dagat, di ba? So, hinati na yung dagat, may pillar of clouds kapag araw para hindi sila mainitan, may pillars of fire kapag po sila ay gabi para may ilaw sila. Nagpapadala pa si Lord ng mana. And yet, napaka-disobedient pa din ng Israelites that time. Pinakita na ang lahat ng himala, pinagtigasan pa din ng puso. Na supposed to be, dapat ay ilang days, hindi ko lang sure kung 11 days dapat nasa promised land na. Sabihin nyo nga po, promised land. Di ba? Dapat nasa promised land na, pero dahil nga sa pagiging masuwayin, sa pagiging disobedient, inabot sila ng 40 years. Gusto niyo bang umabot ng 40 years dun sa promised land? Diba? So, ang kailangan po natin, tayo po ay sumunod po sa sinasabi ng Panginoon. Sabi po dito, prepare him for a public ministry. So, naalala ko po nung prayer summit natin, ano daw yung 3 things na ipagpasalamat po natin. So, hindi po talaga siya mawawala sa pagpapasalamat ko. Sabi ko po doon na buhay po ako dahil sa mayamang habag at biyaya ng Diyos. Kasi may kinuwento din po kay Andre, kay Brian, di ba? But because yung mga season na pala yon, preparation pala yon ngayon, na may makakausap pala akong mga kabataan na the same na pinagdaanan, di ba? So, lahat yan yung mga season ninyo. Kasi kahapon, mga luha-luha yung mga youth natin kahapon eh. Di ba? Hindi natin alam na smile-smile lang pala, pero deep inside, meron pala mga, nasa season pala sila ng wilderness. So, all of that, wala pong tapon. Yan po ay to hone us, tayo po ay equip, tayo po ay turuan for dun sa divine calling sa atin ng Panginoon in the future. Amen po? Sabi po dito, demonstrate how to overcome temptations through obedience and God's words. So, naalala ko po nung ako po ay nakikipag one-on-one discipleship, one-on-one mentoring. So, kami po yun ni Ate Sarah. Naalala ko sabi po ni Mama Merl, sabi niya noon na si Lord, si Jesus, nagkatawang tao siya para ipakita po sa ating mga tao na kaya po nating mabuhay po ng may kabanalan. Not on our word, through the Holy Spirit. So, dito po, pinakita po ni Lord paano mag-resist ng temptation. Sabihin nga po, temptation.
So, pinakita po dito ni Jesus yung proper way to resist temptations. Hindi sa sariling lakas, kundi sa pagsunod and stand firmly on His Word na maninindigan po ako sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Sabi dito, the wilderness was not an accident. Jesus did not wander to it. He was led by the Holy Spirit. Nilid siya for a greater purpose. Sabi po, lahat po tayo, basa po tayo, tingin po tayo dito. Yan, sabi dito, the Holy Spirit leads us in the wilderness to reveal what is in our heart. Verse 2 to 4. Sabi dito, and after fasting 40 days and 40 nights, he was what? Hungry. And the tempter came and said to him, if you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread. Sabi dito, verse 4, but he answered, sabi niya, it is written. Sabay-sabay nga po tayo, sabihin po natin, it is written. Sabi dito, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So sa wilderness season po, everything what's truly in our hearts are exposed po. Doon po na-expose po yung ano ba yung laman ng puso natin, ano ba yung ugali natin, di ba? So malapit na po kami sa grow in character, sa learning group. Magtatabasan na po ng ugali. Yan, sabi dito, yan. Sabi dito, the wilderness reveal what we trust. So paano kapag wala ng comfort, let's say sabihin natin tayo po ay wala po sa comfort zone natin, paano kapag wala ng security? Naalala ko po yung nanay ko nun, si mama. Sorry ma, if you're watching. Sabi doon, kapag walang pera, mahinit ang hininga. Hinahaway yung tatay, magaganda. No? So, number 2, sabi po dito, wilderness exposes hidden attitudes. So, actually, kilala naman tayo ni Lord eh. Sobrang kilala tayo ni Lord. Yung kalalim-liman, even our desire, kahit yung nangyari kagabi, ngayon, bukas, at magpakailanman. Alam po ni Lord yun, wala po tayong matatago sa Panginoon. So, ang purpose po kasi ng wilderness season po, ma-discover po natin kung sino po tayo. Makita natin yung totoong kondisyon, makita natin yung sarili po natin. Kasi, hindi po tayo gagaling kapag hindi po natin nakita kung ano po yung tunay natin sakit. Amen po ba? So kapag on that wilderness season, just let's say sabihin natin kung hindi po natin nakita na we are prideful, hindi po tayo magiging humble. So number 3 po, God uses, the wilderness develop godly character. So ginagamit po ni Lord yung wilderness para po mag-produce po tayo ng endurance, maturity, and faith. So naalala ko na sabi ng ate ko kasi nahihirapan ako sa high school, tapos may sa work, di ba? Sabi ni ate Denden, ganun talaga, kailangan mo lang i-endure. So tinuturo pala sa atin ni Lord na yung endurance. So nagmamature tayo and even our faith po. So, number 4, sabi dito, 4, sabay-sabay po natin basahin. So, Jesus showed what perfect character looks like in the wilderness. So, makikita po natin doon na si Lord, He remained obedient. So, He trusted completely. So, He resisted every temptation by relying on God's words. So whenever na meron po tayong temptations, ano pong gagawin po natin? Through what? Ano po yung mga naka-red na yan? So through what? Through the Word of God. Through Scripture po.
So pinakita po ni Lord na yung perfect obedience niya and unwavering faithfulness. Ibig sabihin yung di matitinag na pananampalataya. So sabi po dito, Jesus responded, "Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." Sabay-sabay nga po nating basahin. From the mouth of God. So makikita natin na pinili ni Lord na sumunod sa kalooban ng Ama niya, di ba? Ng Tatay natin sa langit over immediate satisfactions. Imagine 40 days and 40 nights, di ba, nag-fasting ka. Siguro sobrang gutom ka na nung makakita ka ng pagkain, kakainin mo na, di ba? So, number 3 po. Mabilis na mo pala to. The Holy Spirit lead us to trust God's Word. Sabihin nga po natin, trust God's words. Sabi dito sa verse 5 to 7, basahin nga po natin, ulitin natin. City, and set him on the pinnacle of the temple, and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and on their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone." Jesus said to him, "Again, it is written, you shall not put the Lord your God to the test." So imagine si Satan gumamit siya ng it is written din daw, 'di ba? So kasi po ang nakakatakot kasi talaga ang kasanungalingan po na pinapakita po ng kaaway is hindi po siya obvious na mukhang kasalanan. Parang pinapakita na mukha siyang totoo, pero distorted po yung truth. Nagrampant na po yan sa social media na may mga cherry-picking verses para i-feed lamang yung foolishness ng ginagawa nila. Wherein, di ba, dapat we have to read it in a full context. Kung ano ba yung sinasabi doon. Kasi may nabasa po ako that time, kasi di ba, so this is the truth. Nakalagay po doon, sabi daw ay si King David ay may affair daw kay Jonathan. Di ba? Na wherein, parang kasi ang nakalagay doon is your love is more than the love of woman daw nakalagay doon. Wherein, yun po ay brotherly love kapag binasa natin siya, di ba? So, yun po, ang kasinungalingan na binabato po ng kaaway is distorted truth. Mukha siyang totoo, pero hindi pala siya totoo. So, hinahaluan niya ang katotohanan po ng kasinungalingan. So, makikita po natin from this verse, verse 5 to 7, nag-stand po siya sa katotohanan. Kasi alam niya po yung katotohanan at alam niya kung ano yung sinasabi ng kanyang Ama na nasa langit. Diba? So, pinagkatiwala po lahat ni Jesus po sa kanyang Ama sapagkat alam niya ang puso ng Diyos. So, whenever that the Holy Spirit is throwing a lies in our minds, so we have to stand with the Word of God. So, sabi nga, i-confirm po natin yung God's guidance. Dapat ito po ay hindi contradicted po dun sa scriptures po. So, ganun din po sa atin, si God, the Holy Spirit, He worked the same way in our lives. So, nililid niya po tayo sa buong katotohanan po ng kanyang salita. Amen po ba? So, paano natin malalaman ng katotohanan? Through what? Through Word of God. Kaya napakahalaga po na tayo po ay laging nagba-Bible reading, nagde-devotions po tayo. So, the Holy Spirit calls us to a deeper faith. Faith na nagre-rest confidently na ang Diyos ay tunay at tapat sa mga salita na kanyang pinangako po. So, sabi dito, the greatest weapon of the enemy is lies. Deceptions. Na-topic na po natin yan dun sa set free. Yung sa spiritual warfare. Kasi, add ko na lang, naalala ko lang din pala. Kung paano po tinukso si Jesus or tinempt si Jesus dito sa wilderness. Kung paano tinempt
ng serpent si Adam and Eve, it is the same as kung paano tinempt po si Jesus Christ. Which is, ang kanya pong strategy lagi, wala na pong bago. Hindi na po bago yung strategy niya. The lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life po. Same with here po, kung paano po tinempt si Jesus Christ. So, kung paulit-ulit siya, alam kasi ng kaaway na dito tayo mahina. Kasi kung saan tayo mahina, kung saan tayo may pilay, dun pa tayo tatadyakan, di ba? So, kailangan natin na we have to immerse ourselves with the Word of God. Sabi dito, verse 4, the Holy Spirit help us choose worship over worldly gain. So sabi dito, basahin nga po natin, verse 8, sabay-sabay po tayo. All the kingdoms of the worlds and their glory. And he said to him, all this I will give you, if you will fall down and worship me. Then Jesus said to him, be gone, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only you shall you serve. Then the devil left him, and behold, angels came and were ministering to him. Napasama yung verse 11. So dito, sabi dito, Satan offered Jesus all the kingdoms of the world if he would worship him. Parang nung binabasa ko grabe naman si Satan, parang nakaka-insulto to kay Lord. Diyos siya, tapos sasabihin mo, sambahin mo ako, di ba? So mukha siyang shortcut to success sa power and glory, pero yung kapalit nun is yung pagtalikod daw sa pagsamba ni Lord. No? So sabi dito, Jesus answered. So ang lagi pong pangsanggalan ni Lord, ang lagi niyang panlaban. Ano pong laging panlaban ni Lord? Word of, tingin po kayo dito. Ang panlaban po ni Lord ay Word of God. Lagi pong sinasabi ni Lord, it is written. So whenever na may temptation po sa buhay natin, whenever that we are experience anxiety, depression, sa parang feeling natin, ang dumi-dumi ko, ganito, ganyan. Sinabi ng Lord, I have been crucified with Christ and I am no longer live, but Christ lives in me. Sabi ni Lord sa 2 Corinthians 5:17, I am now a new creation. The old has gone, the new has come. So, tinutulungan tayo ng Holy Spirit na pahalagaan ang Diyos kaysa anuman ang inaalok ng mundo sa atin. So, naalala ko dito agad. Yung estudyante moment dati. So kapag nag-e-exam, we choose integrity. So naalala ko po nung college ako kasi pagka nag-e-exam, pagka talagang wala na akong alam, pinapasa ko na sa professor ko talaga. Kasi nung mga first year, second year, parang di pa yun, di. So parang habang nagde-devotions ka, parang tinuturo talaga ni Lord yung integrity. Dati, parang hindi mo kaya na mag-cheating, yung mga ganung bagay. No? Pero natutunan ko ng mga third year, fourth year na hindi. Kasi kapag exam, kapag tapos na ako, ipapasok ko na. Lagi sinasabi ng classmate ko, ang bilis si Jerry, nag-review. Pero wala na akong magagawa, ipipigayin ko pa ba utak ko? Di ba? So dito, the Holy Spirit remind us, nothing is worth losing your relationship with God. So hindi lamang sasabihin ni Holy Spirit, ang tama, bibigyan niya po tayo ng kalakasan na piliin ang tama. Si Lord Holy Spirit po yung nag-strengthen sa atin. So, pwede po natin siyang kausapin in a secret place kapag po tayo ang nagde-devotions. Kaya nga, di ba, nung nakaraan, kamusta sa mga nakaraang linggo? Is it because masaya man, malungkot, walang nararamdaman, ang lagi po nating unang tinatakbuhan? Si Lord. Kapag may achievement, with honor po ako. Sinong unang tinatakbuhan po natin? Si Lord, di ba? Glory to Him. So kapag ang temptation, pinangako niya sa atin ang mabilisang success, the Holy Spirit remind us na ang kalooban ng Diyos is always better than the world's shortcuts. So last na po ito.
Basahin po natin. Number 5 po. Verse 11. Sabi po dito, then the devil left him, and behold, angels came and were ministering to him. Diba? So victory comes through the Holy Spirit and the Word of God. Sabi, ano po masabi dun sa Joshua 1:8? Sa mga learning group natin ng mga nakaraan. Diba? Basahin mo ang aklat na yon. Dili-dilihin mo ito araw at gabi upang maisakatuparan mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, ikaw ay giginhawa at magtatagumpay. So napakahalaga, not just only memorizing the verses. Napakahalaga nang minomemorize ang verses po. Pero napakahalaga na ito po ay minemeditate po natin. Na chinuchu po natin. Talagang ninunguya po natin siya hanggat sa makuha natin yung sustansya. Kasi whenever na tayo po ay nagde-devotions, so kapag, naalala ko yung Bible ni Crystal, ang daming sulat eh. So kapag ito po ay chinuchu po natin, talagang minemeditate po natin, ito po ay pumapagkit na po sa puso natin at hindi na po yun mawawala po sa puso natin. So, di ba, Psalms 119 verse 11, your word I have hidden in my heart so that I might not sin against you. Si King David nagsabi nun. Kung mabasa niyo po yung Psalms 119, napakahaba po niya. So, yung Ephesians chapter 6 verse 17, yung take the helmet of salvation. So kaya pala sabi doon, helmet of salvation, di ba? Suotin po natin yung helmet of salvation kasi dito po tayo tinitira ng kaaway. Through our one. Ito po yung playground, parang battleground sa isipan po natin. And the swords of the Spirit, sabi po doon, which is the Word of God. So hindi na po siya nakipag-argue. Si Jesus, hindi na po siya nakipag-argue. He relied, hindi siya nag-rely sa emotion niya. So he stood firmly on Scripture. So Jesus defeated every temptation by relying on God's words. So bilang isang kabataan, we have to immerse ourselves with the Word of God. Sabi po, day and night. Lahat po yun ituturo ng Panginoon. Sabi nga, nabasa ko sa social media dati, yung Bible, yung basic instruction before leaving earth. So ito po yung manual po natin sa buhay. Ito, sabi dito, application. Sabi nga, walang kwentang pinag-aaralan natin kapag hindi natin ina-apply. So number 1, sabi dito, trust God's guidance even when you don't understand His process. So naalala ko po yung kwento ni Naaman. Sino pong nakakaalam ng kwento po ni Naaman? So si Naaman po kasi siya po yung army po dun sa Aram na ngayon po ay Syria. So siya po ay powerful siya, madami siyang wealth, pero meron po siyang isang struggles. Meron po siyang ketong. So sabi po yung servant po doon, sabi niya, pumunta ka kay Prophet Elisha, nagpapagaling yun. So ang ginawa ni Prophet ni Naaman, pumunta siya kay Elisha, kay Prophet Elisha. Dala niya yung mga lavish gifts, yung mga gold, yung mga silver. Tapos sabi ni Prophet Elisha, lumubog ka 7 times dun sa Jordan River. Yung Jordan River, parang maputik siya, tapos ang dumi. Imagine niyo po, may sakit ka sa balat, tapos lulubog ka dun sa bulusukan. Papayag ka, di ba? Hindi. So nagalit si Naaman. Bakit diyan? Ba't diyan ako lulubog? Pwede naman sa Damascus River, malinis doon. Pero sabi nung servant doon, maging humble ka lang at mag-obey ka. So ang ginawa po ni Prophet Naaman, so kahit siya may keto, ang ginawa niya, sumunod po siya. Lumubog po siya 7 times. Tingin po kayo sa akin. Lumubog po si Naaman 7 times. Ang dumi-dumi nun, 7 times lumubog. Di lumubog siya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano po nangyari? Natanggal po yung ketong niya. Hindi lamang natanggal yung ketong niya, ha? Naging siya, yung skin niya parang baby. Yeah. Minsan, si Lord talaga, laging may pa-bonus, no? Nagbibigay siya ng mga bagay na hindi natin hiningi kapag po tayo sumunod sa Kanya. So sabi doon,
Proverbs 3:5-6. Ito po ay life verse ni Kuya Cesar, yung trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all of His ways, acknowledge Him and He will make your paths straight. So number 2, depend on God, not on temporary solutions. Diba? Sabi nga, Psalms 119 verse 105. So napakahalaga po na meron po tayong mga memory verses at yung mga memory verses na po ito ay dapat minimeditate natin. 'Di ba sabi nga, your word is a lamp to guide my feet and light for my path. Yung salita ng Panginoon ang magbibigay puliwanag sa daraanan natin. So number 3, wait confidently on God's timing. Okay? Kahapon, pinag-usapan na to. Jamaica, Isaiah 60:22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. So, 3:11, Ecclesiastes, He has made everything beautiful in His time. So, sabi dito, remain faithful to God throughout the wilderness season. So, the greatest victory is not having the world offers. The greatest victory is having a heart that worship Jesus above everything else. So the greatest victory in the wilderness is remaining faithful to God. So kapag po tayo nasa wilderness season, we have to remain sa Panginoon. Pagiging faithful po through that season, panalo ka na. Actually, we are fighting from victory to victory. Kasi doon pa lamang dito, sa cross ng Kalbaryo, pinagtagumpayan na po ng Panginoon si Kristo. Amen po ba? So sabi dito, remain faithful while being tempted. So ang ginagawa po sa tukso, hindi po ito nilalabanan, hindi siya nilalapitan. Tinatakbuhan po siya. Same with Joseph the Dreamer. Nung siya po ay tinutokso nung asawa ni Potiphar, na Joseph, sipingan mo ko. Ano ginawa ni Joseph? Tumakbo siya. So ang tukso, hindi po siya nilalabanan, hindi siya nilalapitan. Ito po ay tinatakbuhan. So yun lamang po.